pinakauna kong naranasan na maglibing kami ng gabi. Nung time na nagka-COVID. As in magte-12 na, gano'n? Hindi kami siya saktong 12, pero hating gabi. Hating gabi. Oo. Ano yung naranasan nyo? May mga nakipaglibing pa rin, gano'n marami? Kasi nung time na yun, sobrang higpit talaga kahit kamag-anak, hindi talaga pinasusunod doon sa sementeryo. Ang nandun lang, kaming dalawang tito ko, saka ako. Bale yun, tatlo kaming pumunta doon sa sementeryo. Ang inabutan lang namin doon, yung parang pinaka-caretaker ng sementeryo. Tapos yung magbubutas ng nicho. 5 lang kami. Kasi ililipat yung bagong patay. Tinanggal nila yung buto na lang, buto na lang naman na. At so yun, nung pagdating namin doon, hindi pa nila tapos gawin o hindi pa naalilinis yung nicho. Ayun, nung pagkalinis namin, siguro may kalahating oras kami nakatambay pa doon sa mismong sa sementeryo. Yun na, pagkatapos nilibing nila. Nilibing. Tapos nang nilibing nyo na, dahil walang tao masyado, hindi ka nakaramdam ng takot kasi ang creepy, naglilibing kayo ng gabi. Nung time na yun, hindi naman siya yung creepy talaga na parang... Kagaya ng kanina, hindi ganun eh. Iba yung pakiramdam nung sa pag naglilibing ka lang. Ang kinatatakutan namin doon, mahawa kami doon sa kinuha namin. Pero yung takot na katulad nung pinuntahan natin kanina, iba yun. Iba yung pakiramdam ng ganun. Okay. So mga master, balik lang tayo saglit dun sa medyo naputol din sa na-experience ni sir. Tapos sir, yun nga sabi mo iba yung napi-feel mo, yung papaakyat na tayo hanggang sa nakarating na tayo ng third floor. Ano yung naramdaman mo nung nandun tayo? Noong una, di ba? May nakita tayong mukha. Yun. Doon medyo na ko ron eh. Noong una, kinuhanan mo siya. Bali wala sa akin, hindi ko nakikita eh. Hindi ko maaninag eh. Nung naaninag ko na, doon nalalaki yung mata ko. Ang creepy, diba? Creepy. Lalaki. Creepy kasi mukhang-mukha siya. Ngayon. Ayun, nung na tayo. Nung papaakyat na. Doon sa second floor. Second floor. Tawag dito. Ano siya eh. Parang lutang ako. Ganon yung pakiramdam ko na sige umakyat ka lang, parang ganon. Hanggang sa makarating tayo ng third floor, hindi ko napansin kung ano yung itsura ng second floor. Parang ganon. Ay nagulat ako nung pagbaba natin. Ganito pala ako itsura ng second floor. Parang wala ka sa sarili. Ganon. So mga master, yan. Parang ang nangyari ngayong gabi, nakasama natin ito si Sir Ferdinand na licensed embalmer. Parang nawala siya sa sarili dahil dun sa nangyari nga, dun sa second floor. So ngayon, sa mga magtatapos po ng buong video na ito, mag-share, magla-like, meron po kayong matatanggap na GCash if ever, at i-announce natin yung mananalo sa ating second YouTube channel. Ilalagay ko din sa screen. Ngayon, nung pababa na tayo, wala ka na na-feel? Ayun, medyo parang kalmado na ako nun eh. Kaya wala akong masyadong kaya lang nung di ba may hakbangan tayong ganun eh. Nung paghakbang doon, medyo parang kasi madilim. Hindi tayo sanay sa ganun, hindi ako sanay sa ganun. Ayun, medyo parang naiilang lang ako sa paligid kasi nga madilim. Tapos ang alam mo sa paligid mo puro patay o puro nicho. So ayun ang difference. So sa madaling sabi, ang pagkakapaliwanag ni Sir Ferdinand dun sa kanyang statement ay yung nararanasan niyang takot sa morgue at yung nararanasan niya naman na something kakaiba or takot din sa sementeryo, magkaiba palang pakiramdam. Hindi sila parehas. Okay. Parang ganito daw eh. Sinabi niya kanina na parang ako, takot nga akong humawak ng patay. Parang gano'n na, iba naman sa takot ko yung mag-vlog ng cemetery kaysa sa humawak sa patay na hindi ko naman din kamag-anak. Salamat din sa mga sumusuporta sa akin. Ay, diba? Iikutin natin. Yero. Ay! Ano yun? Siyempre, hindi nakuha ng pamilya yan. Basta ililibing mo lang ng kusa yan. Siyempre, sa amin kasi, kahit sabihin malugi o mamuhunan kami sa ataol, siyempre, ilalagay pa rin natin sila sa ataol bago ilagay sa bawat nicho. Nagdito kami, may nakita kaming box dito. Nandito kaming tatlong lahat. Yan. Yun. Ganyan na ganyan. Mukbo. Narinig nyo? Oo. Yan. Ayan eh. Pakinggan nyo kung kasing tunog talaga. Yan. Ayan eh. Gago nga! Wait! Uy! Ewan ko, iba yung pakiramdam ko rito. Iba yung takot ko talaga sa patay eh. Iba yung sa morgue. Iba yung sa morgue.
Hello? Kita ba sa camera? Ayan. So, nagko-korting tao sila dito mga master. Ibig sabihin, ang nadidetect talaga lang niya, korting tao din. Ba't yung iba wala? May pagkakataon ba sir na nakikipaglibing ka? Oo, maraming din. Maraming beses din. Pero naglilibing kami pagka ganit, nung nasagsaga ng pandemic, Oo. ng lockdown talaga. Doon kami nakakaranas na na naglilibing talaga ng gabi. Yan. Anong oras? Walang oras yun, basta halimbawa katulad ito, gabi na. Tapos may tinawag sa amin, mayroon na ikang positive dito sa ganitong lugar, sa ganitong ospital. Siyempre, pag naayos na yung lahat ng papel nun, yun, dadamputin na namin yon kung mapagdesisyonan ng pamilya na libing, yun, diretso namin kung nicho or lubog. Pero kung ikikremate, diretso naman sa crematorium. So, Kaya na-experience namin na talaga naglilibing kami. Anong oras yung pinakagabi? Hating gabi. Ay, Hating gabi. so magandang title nito, Embalsamador, tawag ito, naglilibing ng hating gabi, o di ba? Nakatakot. Medyo creepy. Ano kasi ito pang final week. So mga master, ito, sana tapusin niyo po yung buong video dahil ito po yung pang final week natin ngayon na vlog. Kaya inisip namin na hindi tao yun ang bato sa amin na pinagtripan or what. Nung time na yun dito, nasa second floor pa lang kami noon. Dito talaga yung pagkakabato noon. At dumiretso pa rin kami, umakyat pa rin kami. Yun po yung nandyan sa screen na nakikita ninyo na pinuntahan namin to. Last year, 1 year ago na. Ayun, may mga orbs na nakikita sa camera. Pero pag may nakita tayo dyan, ayan nakikita mo sila, di ba? Na nakaparehas sa kanilang figure. Kita mo siya? Daming Ang dami, Bakit yung iba wala? Bakit yung iba wala? Yung iba meron. Ba't yung iba wala? Dito, try natin dito. Wala dito, Parang maliliit lang sila, yung iba nakatingin, nakatayo. What's in here? Bakit siya nag-green? Ang kulay ng camera. Hello? Uy, kayo nga, at least ang lakas ng loob niyo, patay talaga yung Sige. So, wag muna kami salita, baka may madatik yung minsan may nagdudugod. Dito ko magtataka, bakit may nagtutulos dito sa Bakit sa taas? Bakit may nagtutulos ng kandila dyan sa taas? Nandun yung mga patay sa baba, mga master. Bakit may dyan? Okay. So, pakita mo yung video mo sa kanila. Video mo sa kanila. Dito isa mo sa baba. Nasa ground floor. Pero natataka ka. Makagal na nga ito. Grabe yung sa amin ni J. Castoran.
So mga master, ito na nga, nandito po tayo ngayon sa kung saan part po na may ilog or creek dito po sa sementeryo. Ngayon, tatanungin natin si Sir Ferdinand Malgapo, aka Kamorge, yung kanyang na-experience. Kasi meron akong ikikwento din sa kanya ngayon kung magtutugma yung experience na yun. So ano yung na-feel mo umpisa pa lang, nandun pa lang sa baba? Nung papasok, diba, maliit na iskinita lang yun eh. Nung papalapit tayo doon sa mismong third floor na yun, na building, yun medyo nakakatakot yung part na yun eh. Kasi sobrang dilim talaga. Pero yung takot po lang eh. Yung, hindi ko siya ma-explain, pero yung parang kinakabahan na, parang ewan na, parang ganun, basta kinakabahan ako kasi nga, first time ko talagang mangyari na pumasok sa mga ganyang looban na ng ganitong oras. Alam mga master, itong part na to, dito itinapon yung dalawang lalaki. Paano nalaman na? Umuwi lang. Naamoy lang. Kasi kung makikita mo yung kalsada, pakita mo yung kalsada. Yan. Yan. So yan, sementeryo po yung part na yan. At ito yung sinasabing ilog na tinatapunan daw nila dyan ng mga buto. Bakit itinatapon dyan? Yung kuwari pag inuwala nila. Yung parang wala nang may-ari or wala nang nagkiklaim. Oo. Itinatapon na lang dyan. Diyan na tinatapon. Inaanod na lang, kaya hindi na may stock din. Inaanod na lang. Part din yan mga master ng sementeryo. So, kailan nakita din yung itinapon na dalawang lalaki? Nakaraang buwan lang yun. Last year. May bahay ba dyan? Ang sementeryo? Ewan ko lang ang bahay. Nakalimutan ko, may nakatira dyan pero ngayon wala na ito nakatira dyan. Yung may puno pa rito, nandito doon sa likod ng malaking puno. Kasi buwal na yung puno eh. Buwal na siya. Dito nakita yung dalawang magkasabay? O magkahiwalay sila? Magkahiwalay. Ewan ko saan yung isa. Pero dito, along dito din. Dito yung dito. Mga kamaster, itong embalsamador na si Sir Ferdinand na kasama natin ngayon sa vlog ay naglilibing sila ng hating gabi. Pwede mo bang i-share yung experience dun? Ano yung kung paano nyo inilibing at ano yung nilibing yung that time? Anong taon? Ayan, pumasok ang lockdown sa atin, ang pandemic 2020. Oo. Simula noon, nung magkaroon na ng mga positive dito sa sa bandang Gapan. Kasi isa kami sa pinakaunang nakakuha ng positive patient dito sa Gapan. Ang nangyari naman noon, ililibing yun ng, bali tumawag yun, hapon. Ngayon, natapos yung pinaka-pag-aayos ng papel, gabi na. Sabihin, dilibing namin siya ng gabi. Kasi kinakabahan kami, takot kami sa COVID nun eh. Malapang talagang takot talaga. Yung nilibing nyo positive? Nung sa ospital kasi ang nangyari pa sa kanya, tinest siya, kaya lang, nung hinihintay yung resulta, doon siya namatay. Kaya hindi alam ngayon kung positive or negative. Kaya lang, yung sintomas kasi naranasan ng pasyente, ganun na ganun, katulad ng sa COVID. Nung namatay nga yung tao na yun, syempre, pagbabasihan pa. Kaya na-obligang yun. Kaya lang, syempre takot kami na dahil sa COVID, mahawa. Yun lang ibinigay na instruction sa amin. Ilang araw siya nung nasa morgue or Hindi na. Pagkakuha namin sa ospital, diretso na yun. Gabi nyo kinuha sa ospital? Gabi na. Oo. Tapos, ang nangyari pa kasi, pagka ganyang biglaan, hindi naman agad maililibing kasi nga kung saan nila ililibing yung kung talagang biglaan. Kaya ayun, halos hating gabi na kasi nga nagbutas pa ng nityo, tinanggal pa yung nasa loob. Parang on the spot living. Oo, on the spot living talaga mga nangyayari talaga. Hindi siya yung pinaplano na pangkaraniwang namamatay. Oo, yung pag nakuha sa ospital, dala ng punerarya. Hindi ganun. Yun, diretso ospital kayo, diretso nilibing nila. First time mo ba naglibing ng hating gabi nung time na yun? Oo, yun yung pinakauna kong ranasan na maglibing kami ng gabi. Nung time na nagka-COVID. As in magte-12 na, ganun? Hindi naman siya saktong 12, pero hating gabi. Hating gabi. Pero yung narinig nating langit-ngit, itatry natin itong hawakan. Sana wala naman itong kuryente, no? Kung ganito yung tunog ba? Yan. Mabigat. Halika, lapit mo. Hindi siya tutunog ng ganun. Tingnan mo kasing tunog niya eh. Wait lang. Ayan Pag ganyan lang na mahina, hindi masyadong lumalangit-ngit eh. Pero pag nilakasan natin, teka lang, wait na. Ay! Eto, Di ba ganyan yun?
may experience yung ganito, kaya gusto ko rin talagang maranasan. Kaya yun, salamat din sa mga sumusuporta sa akin. Ay, diba? Kung may nag-aaway. Iikutin natin. Bakit ang i-video mo nga? Video mo tong yero. So tara, let's go. Medyo nag-iinit yung pakinambo. Ang hindi lang nagtugma sa atin, ewan ko lang o baka hindi mo din nakaligtaan mo din ikwento. Oo. Parang walang hangin. Yes, oo. Oo nga, oo. Walang hangin nga ngayon, oo. Walang hangin, di ba? Ayan ang gusto, hinihintay kong sabihin mo para magtugma talaga, guys. Kasi para sabihin nyo hindi scripted, nakita nyo naman reaction ni Sir Ferdinand. Parang na-realize niya na wala ngang hangin. Parang iba. Yung humihinga ka, pero parang ang sikip ng paligid. Kahit umakit tayo sa third floor, di ba? Pagka medyo umangat ka ng konti, mahangin, wala. May hangin din, mahangin doon, pero ba't parang walaan, oo. wala. At ito pa mga master, dahil nagtatanong dyan bakit daw malakas ang loob ko, dahil na-experience ko na po kasi na parang mawalan din ng hangin sa sementeryo nang ako lang mag-isa sa gitna ng gabi, yung naligaw ako, ilalagay ko na lang ibang part dyan, na in-explore ko yung sementeryo. Kaya sabi nila, bakit hindi ka takot, Master G? Ganun. Open na. Hindi ko na alam. Pucha, naligaw yata ako Parang may nakasunod. Nagilabot ako ka, Master. Parang iba nating daanan dito Balikan na lang natin siguro sa araw. Hindi ko mahanap Pasensya na kayo. Hindi ko kabisado tong sementeryong ito. Alam mo pala, parang sinasakal. Parang hindi ka makahinga ka, Master. Oh my gosh. Ay! Pag naranasan mo na kasi yung halos nasa bingit ka ng kamatayan Alam mo mga Master, kinonsulta ko po kay Miss J. Costura yung na-experience ko na yun. By something na papasok sa nahangin, sa lalamunan ko, humihinga ka pero nauunay hangin na pumapasok hanggang sa hindi ka na makahinga. Tapos parang may nakasakal dito. Indication daw ng sanib. Ay, ganon. Oo. Kung hindi raw naagapan, pwede raw akong saniban doon mag-isa. Kasi abandonado na lahat butas-butas na gagawin ng palengke yun. Sa Davao yun. Hangin din bumabara. Yung pala indication na sasaniban ka na. Kaya ako, ang ginawa ko that time guys, syempre, nanalangin ako nun. Sabi ko, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nung part na yun na himasmasan ako, hinahanap ko yung daan. Hindi ko na makita. Parang naliligaw na. Nandun lang pala ilang hakbang lang yung mga ilaw ng daanan. Nakadaan ako nun. Sana po patuloy ang inyong suporta sa amin. At like, share, subscribe na rin po kayo kay Kamorge, kay Sir Ferdinand Malgapo. Tulungan natin siya ma-reach ang kanyang silver play button journey. Sana. Na 100k. Hindi lang 100k. Sana maka 1 million din siya. Sana maka 1 million din ako. Hindi lang. Sa mga mag-share po nito, may mga chance po tayo na makaka-receive kayo ng instant 500 Gcash or Gcash load. Depende po sa inyo. Dahil bilang pag-share ko po sa inyo. At nandun po yung update sa mga mananalo sa ating second YouTube channel account. Ilalagay ko na lang po sa comment, pati po yung link ni Sir Kamorge. So, thank you mga master at tandaan natin palagi na ngayong katapusan ng Halloween, walang araw na kinikilala po ang patay. Ang patay ay patay na at nandyan lang yung diwang na iwan nila, mapabuti o masama na nagawa nila. Pero tayong habang nandito pa sa mundo na nabubuhay tayo, ay masasabi ko na Happy Halloween or Happy Undasman, kung ano man ang tawag nila dyan, pero iisa lang masasabi ko. Paniwalaan natin na hindi lang po tayo yung nabubuhay dito sa mundo, na mayroong pang iba. At syempre, nandyan ang Panginoon na gagabay sa atin sa mga hindi natin nakikita. Dahil ang Panginoon na hindi natin nakikita, siya yung talagang gumagabay sa atin. So, ano daw? Thank you guys!